yung babaeng nagbigay sa'yo ng candy last time, sweetie. Ako ito, si Sonia. Dalhin mo ako sa mama at papa ko. Narinig ko ang mama ko sumisigaw siya. Parang may nananakit sa kanya. No, sweetie. Nakikipaglaban sila sa mga monster at hindi sila kayang labanan ng little girl na katulad mo. Hindi totoo yan. Big girl na ako, sabi ni papa at mama, kaya tutulungan ko sila. No baby girl. Hindi pwede. Makinig ka sa akin. Kaya nila ang sarili nila. Malaki na sila. Hindi! Tutulungan ko sila! Kawawa sila! May dugo! Mama! Papa! Ara! Hindi pwede! Huwag kang makulit! Ara! Sumama ka na sa akin! Tatakas na tayo! Si Mama! Ang mama ko, kawawa siya! Ara! Umalis na tayo! Papunta na rito ang aswang! Ang mama ko! Papa ko! Ara! Huwag ka nang makulit! Mama ko! Papa! Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Ara. Kagaya ng iba dito, ay meron akong nakakatakot na karanasan na hindi ko malilimutan. Kung sa iba mahirap paniwalaan kasi parang hindi naman totoo at imposibleng maganap ang mga ganitong klase ng pangyayari. Pero sa aking diwa, ang lahat ay totoo. At hindi ko pwedeng itanggi na malinaw kung naranasan ng lahat. Nagsimula ito nung bata pa ako. Ang aking mga magulang ay misyonaryo ng isang simbahan na di ko nababanggitin kung anong sekta. Nadistino sila sa isang liblib na baryo sa Antique at para marami ang kanilang mahikayat, nanirahan kami doon sa loob ng 3 linggo. Sa isang paupahan ng kinilala kong nanay ngayon, nangyari ang isang malagim na pangyayari isang gabi. Kakauwi lang nila galing sa pangangaral nang bigla akong itago ng papa ko sa loob ng kabinet. Habang sa madilim at masikip na bagay na yon, narinig ko kung paanong unti-unting pinatay ng aswang ang mga magulang ko. Hanggang sa dumating si Aling Sonia, kinuha niya ako at di ko na nagawang mabalikan ang labi ng mga magulang ko dahil dinala niya ako sa malayong bayan. 15 anyos ako nang matutunan ko na aswang ang pumatay sa kanila at isa rin sa mga naninirahan sa lugar na yon. Nag-aral ako ng iba't ibang pangontra at ritual dahil gusto kong makuha ang ustisya sa pagkamatay nila. Nagkataon na kinuha ang kaibigan kong may-ari ng isang catering para magluto sa isang kasal sa baryo, kung saan namatay ang mga magulang ko. Alam ng kaibigan ko ang gusto kong gawin, kaya agad niya akong tinawagan. Agad akong gumayak at nag-isip ng excuse kay Mama Sonia. Saan ka nga dadalo ng seminar, anak? Sa isang malaking company sa Makati, Ma. Sigurado ka bang hindi yan kay Suleng, anak? Pumunta ako sa restaurant ni Suleng nung isang araw. Magluluto raw sila sa isang kasalan na gaganapin sa baryo kung saan namatay ang mga magulang mo sa Antique. Ma, hindi ba palagi mong binibilin sa akin na wag na akong babalik doon? Sa tingin ko, hindi na rin makabubuti sa akin kasi masasaktan na naman ako. Past is past, anak. Payapa na ang kaluluwa ng mga magulang mo. Pero ang mga aswang, baka hindi pa sila namamayapa. Ayoko lang ding mapahamak ka, kaya sana wag mo talagang maisipan na bumalik doon. O makipag-ugnayan sa mga tao doon. Alam mo naman, halos lahat ng nakatira doon ay mga aswang. Opo, Ma. Palagi ko naman yung tinatandaan eh. Sige na po, aalis na po ako. Nak, mag-iingat ka ha. Text at tawag, wag mo kakalimutan. Ma, wag kang maparanoid. Walang masamang mangyayari sa akin. Alam ko naman yun, anak. Big girl na ang Ara ko. Kayang-kaya mo na ang sarili mo. Pero alam mo kasi, hindi na ako nagkaanak at sa'yo ko lang naranasang maging nanay. Ikaw na ang buhay ko. Opo, Ma. Mag-iingat po ako. Yakap ka nga sa akin, anak, please.
Naman. Hindi pa nga ako mag-a-abroad nito, oh. Ito na, oh. Sige anak, ingat ka. Yes, ma. Bye po. Wala talagang ideya si Mama sa plano kong paghihiganti at wala na rin akong balak ipaalam sa kanya dahil alam kong di niya ako papayagan. Kaya naman nag-ingat kami ng sobra ni Suleng. Sa ibang sasakyan pa kami sumakay at humiwalay sa mga tao niya para lang hindi manghinala si Mama kung sakaling makita niya. Makalipas lang ng ilang oras na biyahe ay nakarating na kami sa Antique. Nagbabiyahe na lang kami papunta sa baryong pupuntahan. Ay, grabe! Ang liblib pala ng daan papunta ron sa baryong yun. Puro puno, wala man lang bahay. Tapos wala man lang ilaw. Ang dilim-dilim. Bakit ba kasi doon pa napili na mag-asawang yun magpa-celebrate ng kasal nila? Malamang taga dun sila eh. Siya nga pala. Gumana ba yung mga alibay mo kay Ate Sonia? Ang hirap bago mapaniwala. Alam pala niya na may catering ka sa Antique? Oo, may pagkatsismosa yung ate eh. Hindi ba nagtaka ang mama mo kung bakit hapon ka na umalis? 8:00 na pala ngayon, ginabi na tayo sa biyahe. Normal na yon. Madalas nga gabi akong umaalis kapag dumadayo sa ibang lugar. Ang ayaw lang naman ni Mama ay sa Antique ako dadayo tapos ganitong oras pa. Nakakatas talaga si Ate Sonia. Napaka-overprotective niya sa'yo As in. Alam niya kasi kung gaano kalalang naging trauma ko nung bata pa ako. At ayaw din niya na mangyari sa akin ang nangyari sa mga magulang ko. Ara, ipupurso mo pa rin ba talaga yung paghihiganti sa mga aswang? Paano kung mapahamak ka? Alam mo ba, ayokong kunin yung offer nila pero naisip ko lang dahil sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, 3 tauhan lang ang kasama ko na marunong lumaban sa aswang kasi ayokong mapahamak yung iba. Huwag kang mag-alala, Ate Suleng. Lana din ang lahat. Hindi tayo mapapahamak. Teka, Ara, ano yun? May nakalutang na may pulang kristal na bola sa dilim? Baka naman mga alitap-tap lang. Ito naman si ate. May aswang dito, di ba? Baka naman... Bilisan mo lang ate. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ito na nga, Ara! Binilisan na lang ni ate ang pagpapaandar sa sasakyan. Ramdam ko ang matinding kaba at nerbiyos ni ate ng mga oras na yun dahil nangangatal na ang kanyang kamay. Kaya lang, parang hindi kami makalabas sa aming kinaroroonan. Paulit-ulit lang kaming bumabalik sa aming pinanggalingan. Hoy, Ara, sobrang layo ba nun? Hindi ate, malapit na dapat yun eh. Hindi ko rin alam kung paano tayo napunta dito. Parang bumabalik lang tayo sa kung saan tayo dumadaan, Ara. Ate, subukan mo din sa kabila. Baka makalabas tayo kapag dun dumaan. Sige, subukan natin. Sinubukan naman ni Ate Suleng ang ibang direksyon pero kahit ganon, hindi pa rin nagbago. Bumabalik pa rin talaga sa dating daan kahit anong pagpupursige. Nasiraan na kami ng sasakyan kaya lumabas na si Ate Suleng para ayusin ito. Minamalas ang mga babaeng ito. Ganito ba talaga rito, Ara? Baka nilalaro na tayo ng mga aswang. Siguro nga ate, bilisan na natin. Kung tulungan mo na kaya ako rito. Ang bigat nito. Sige ate, lalabas ako dyan. Lumabas ako para tulungan si Ate Suleng pero habang inaayos namin ang sasakyan, may naramdaman kaming malalakas at mabibigat na yapak papunta sa kinaroroonan namin. Ate, mukhang nandyan na sila. Wala na tayong choice. Saglit lang. Matatapos na ito. Kaunti na lang. Ate, maling pagkakakabit mo. Ako na dyan. Hindi ba ito ganito? Ate, ako na. Mabilis na yan sa akin.
Oh, sige. Siguraduhin mo ha. Nangingilabot na talaga ako. Oo ate, ako nang bahala. Agad kaming nagpalit ng pwesto ni Ate Suling para ako naman yung mag-ayos ng sasakyan. Masyado kong napapokus sa ginagawa ko na parang nawala na ako sa nangyari sa paligid. Hanggang sa napansin ko si Ate Suling na may kung anong tinitignan sa likuran ko. Takot ang kanyang ekspresyon at halatang pinagpapawisan. Mabuti na lang ay tapos na ako sa ginagawa ko. Ate, anong tinitingnan mo dyan? Anong meron? Sa likod mo! Ate, Sa likod mo! Dahan-dahan akong lumingon at napapitlag ako pagkakita kung ano yung nasa likuran ko. Ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Ang mapayat at napakaitim na nilalang na may mahabang ulo, dilaw na mga mata, kulubot na noo at punit na bunganga. Bago pa ako makagalaw, naunahan na niya ako. Dinambahan niya ako't sinakmal. Nablangko ang aking isip dahil nagbalik sa aking gunita ang mga nangyari noon. si Mama! Ang mama ko, kawawa siya! Ara! Umalis na tayo! Papunta na rito ang mga aswang! Mama ko! Papa! Ara, huwag ka nang makulit! Mama ko! Papa! Ara! Sa ibabaw mo! Diyos ko! Anong gagawin ko? Dahil sa sigaw na yun ni Ate Suling ay nagbalik ang utak ko sa realidad. Naramdaman ko ang lahat ng sakit at galit dahil sa pagkawala ng mga magulang ko. Nakaipon ako ng lakas kahit diring-diri ako sa likidong pumapatak sa dibdib ko. Inuntog ko ang nilalang gamit ang aking ulo. Sinipa ang tiyan ng paulit-ulit hanggang sa manghina ito at tuluyan akong makawala. Ate, tara na. Ara! Umalis na tayo sa lugar na to. Ate, ano ka ba? Totoo ang mga nakita natin at huwag ka nang umistatwa dyan. Kumapit ka na sa kamay ko at pumasok na tayo sa loob ng sasakyan. Eto na! Ate Suling! Nasakmal si ate ng aswang bago pa siya makasakay sa kotse. Hindi na ako nag-isip pa ng gagawin dahil alam kong may baon akong buntot pagi. Agad ko itong kinuha sa loob ng kotse at paulit-ulit na hinagupit ang likod ng aswang. Nalatayan ito at tumulo ang itim na likido. Agad na tumakbo ang nilalang at sinamantala naman namin ni Ate Suling ang pagkakataon para makasakay sa loob ng kotse. Nagsimula na kaming bumiyahe. Bale, pasado 9:00 na nang makarating kami. Pero aktibo pa ang mga tao sa labas na may kanya-kanyang gawain. Diyos ko! Sobrang nakakatrauma talaga ito! Ate, hindi ka ba nasugatan? Hindi! Dahil mabilis kang kumilos, marunong ka pala talaga sa ganyan. Talagang natuto ka sa mga pinag-aralan mo. Umalis na tayo, ate. Bago pa may dumating na aswang. Alam kong marami sila. Oo, Ara. Bilisan na natin. Sa wakas, nakaalis din kami sa nakakatakot na daang yun. Dumating din kami sa aming destinasyon. Sa lugar na kung saan nabuo ang lahat ng trauma ko sa pagkabata. Ara, nandito na tayo. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Oo naman, ate. Okay lang. Kailangan kong maging matapang at harapin ang lahat ng ito. Parang hindi naman nakakatakot kapag nandito na sa mismong baryo. Sa daang yun lang talaga ganoon. Hindi naman ito ganito dati. Malalayo ang pagitan ng mga bahay noon tsaka wala kang makikita na gawa sa semento. Ang naging issue lang noon, masyadong malayo sa bayan. Pero parang hindi na rin mukhang liblib. At saka parang normal lang naman ang mga tao. Walang unusual like yung parang nasa horror. Ay nako ate. Malalaman natin yan kapag nakisalamuhan na tayo mismo sa mga tao dito. Sa bagay. Basta ate, magtiwala ka lang sa akin. Tumangulang si Ate Suling. Dumiretso kami sa bahay ng babaeng ikakasal na nakausap ni Ate Suling. May handaan dito at nagsasayawan ang mga tao. Walang mararamdamang kakaiba. Parang normal lang talaga ang lahat.
Nilapitan kami ng isang babae na sa palagay ko ay nasa late 20s. Ngumiti ito sa amin at halatang alam na niya na may bahagi din kami sa event. Hello? Kayo ba yung kinuhang catering ng kapatid ko? Opo, kami nga po. Ate niya ako. At dahil sobrang busy ng kapatid ko, binili na niya ako na ako na daw ang bahala sa inyo. Teka nga pala, nasaan ang mga kasama niyo? Kayong dalawa lang ba talaga? Bukas pa sila ng maaga darating kasi may mga trabaho pa sa restaurant. Balik kaming dalawa lang muna ang nauna para ma-check namin agad ang venue at maayos namin kung anong kailangang ayusin. Walang problema. Malaki naman talaga ang bahay ng magulang namin. Kaya may guest room kami. Kayo lang naman ang dayong nandito kasi yung napangasawa ng kapatid ko ay taga rito lang din. Sa totoo lang, pang 10 tao yung inihanda akong higaan para sa inyo eh. Nako, kaming dalawa lang po ang tutulog dyan eh. May mga cook pa naman kami ngayon. Bali, bukas nyo na lang simulan yung service nyo. Sa ngayon, hindi ko na kayo aayain na sumali sa mga sayawan kasi mukhang pagod kayo sa biyahe. Opo ma'am, nakakapagod po talaga. Mabuti nga at nakarating kayo ng ligtas. Kung alam ko lang na ngayong gabi kayo darating, hindi ko na pinayagang uminom ang asawa ko para nasundo sana kayo. Wala pong problema. Nakarating naman po kami ng maayos. O sige na, magpahinga na kayo sa loob. Samahan ko na kayo. Sa totoo lang, mukha namang mabait yung babaeng kapatid ng ikakasal. Hindi mo talaga iisipin na may lahing aswang. Pero ayaw kong pakasigurado, kagaya ng mga magulang ko. Alam kong ang mga mababait ay kadalasang mapagkunwari. Samantala, sinamahan niya kami sa kwartong tutuluyan sa ikalawang palapag at pagkatapos ay nagpaalam na rin siya. Sabay kaming napabuntong hininga ni Ate Suleng. Sigurado ka bang aswang yun? Ang bait-bait niya, Aber. Wala akong maramdamang kakaiba. Ate, wag kang pakasiguro. Ganyan din si Mama at Papa noon. Masyado nagpautos sa mga taga rito. Alam mo kasi, yung ganyang kabaitan ng delikado. Maskara lang yun, no? Tsaka hindi mo ba napansin? Baliktad ang refleksyon ng kanyang mata. Talaga? Hindi ko napansin yun. Yun ang unang sign na aswang ang kaharap mo. Ganun pala yun? Ara, ano bang balak mo para patayin ang mga aswang na yan? Bukas mo malalaman, ate. Napatango na lang si Ate Suleng sa sinabi kong yun. Natulog na kami pagkatapos ng pag-uusap na yun at bandang 1:00 ng madaling araw ay nagising ako. Tahimik na ang paligid sa mga kantahan at ingay ng mga tao. Pero may bagong tunog akong narinig. Ate, gising. Ate, Ano ba yun, Ara? talasan mong mabuting pakiramdam mo. Hanggat maaari, wag muna tayong matulog kasi baka mamaya bigla tayong lusubin ng mga aswang dito sa loob. Oo nga. Parang nasa labas lang. Huwag tayong pakampante, ate. Kailangan alisto tayo para kapag may lumusob sa atin ay lalaban tayo. Nakakatakot naman, Ara. Huwag na kayo nating ituloy. Huwag kang mag-alala, ate. Kaya kitang protektahan. Napanatag naman si Ate Suleng sa sinabi kong yun. Buong magdamag kaming gising at mabuti na lang, walang nangyaring masama. Hindi kami nilusob ng mga aswang. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni ate at maghapon lang kaming nagpakaabala sa pagluluto. Kinagabihan sa kanilang party, dito ko na sisimulan ang aking plano. Ate, sigurado ba kayong naihanda niyo na yung maraming bawang? Di ba noong malaman mo sa akin na mga taga rito yung pupuntahan namin, sinabi mo na bawal ang bawang kasi mga aswang sila? Sa asin, immune pa sila kasi may lasa naman ang mga pagkain nila. Pero sabi mo, di ba, bawal ang bawang? Parte yun ng plano ko. Gusto ko silang masorpresa sa huling putahe na kakainin nila. Ano bang putahe ang lulutuin mo, Iha? Pansit. Bakit naman sa dami ng putay ay pansit?
Kasi yun din ang putahe na pinakain nila sa amin nung unang beses na pumunta kami rito. Pansit na walang bawang. Yun talagang napansin ko. Matandain ka ha. Tinandaan ko lahat, ate. Sige na, magsimula ka na sa pagluluto. Nagdyan na lang naman ang bawang. Itinago pa namin yan para hindi mahalata. Ihanda nyo rin ang gas. Pagkatapos nilang manghina at lumabas sa mga aswang, susunugin natin ang lugar na ito. Pagkaalis ni ate, sinimulan ko na ang pagluluto. Naghanda na muna ako ng mga sangkap, lalo na ang gulay at mga iba pang rekado. Habang nagluluto ako ay naalala ko kung paanong unti-unting namatay ang mga magulang ko sa kamay ng aswang. At ang takot ko habang nasa loob ako ng kabinet. Hindi ko lang basta niluto ang pansit. Binulungan ko rin ito ng orasyon na itinuro sa akin ng isang manunugis ng aswang. Sa wakas, naluto rin ang pansit na magpapasimula ng hustisya. Suleng, luto na bang pansit? Gutom ng mga bisita. Teka lang po. Puntahan ko lang si Ara, yung nagluto ng pansit. O sige, babalik na ako sa venue. Kayo na lang bahala. Sige po, ma'am. Ara, luto na ba ang pansit? Kailangan na daw sa labas. Opo, ate. Luto na. Sige. Isa-serve na natin, ha? Sige, ate. Nakaayos na naman eh. Dadalhin na lang doon. Tinawagan ni Ate Suleng ang mga tauhan niya para kuhanin ang mahigit 5 bilaong pansit. Hindi ako nagpatulong kahit kanino para magawa ko yung orasyon. At sinanay ko rin paano magluto ng mabilis. Sumunod ako sa labas para makita ang reaksyon nila. Inabangan ko sila hanggang sa magsimula na silang kumain. Pero ibang reaksyon ang nakuha ko. Matagal ba yung sinasabi mo? Yung makokontra ang pagkaaswang? Mukhang nasasarapan pa sila sa pansit, oh. Wala man lang silang nahalata na bawal sa kanilang panlasa. Siguro. Pero sabi ate, epektibo raw ang bawang na pangontra at napapasa at nangihina sila sa amoy nito. Hindi ko rin alam eh. May ilang minuto na silang kumakain, oh. May nakaubos na nga ng isang plato at may bumabalik pa para kumuha ng another batch. Teka, bakit ganon? Alam ko takot sila sa bawang. Sa kaiha, mag-aalas 12 na. Walang nagbabago sa kanilang anyo? Oo nga ate, pero hindi ako pwedeng magkamali. Nakikita ko na baliktad ang refleksyon ng mga mata nila. Mukhang mali ka ng kinakalaban. O kaya naman, may mas malala pang pangontra para mapatay mo ang mga aswang kuno na sinasabi mong yan. Siguro nga ate. Hindi nagtagumpay ang unang plano kaya hindi na namin nagawa ang sumunod na plano. Dahil hindi pwedeng gawin yon habang malakas pa ang mga aswang. Napakarami nila at hindi kakayanin. Kinabukasan, naghanda na kami sa pag-uwi. Iisip na lang ako ng ibang plano at babalik na lang sa lugar na yon. Pero bago pa kami makaalis, pinigil kami ng kapatid ng babaeng ikinasal kasama ang asawa niya. Saglit lang. May nakalimutan pala akong sabihin pero importante ito. Ano po yun? Yung kasama mong babae, Suleng, yung nagluto ng pansit, Si Ara po. Ako po? Bakit po? sobrang nagustuhan namin ng asawa ko yung niluto mong pansit. Pati mga bisita, hindi nila natigilan sa sobrang sarap. Salamat po kung ganon. Na-appreciate niyo yung luto ko. Hindi lang basta appreciation. May offer sana kami sa'yo. Oo, pero bago yun, tanong din muna namin kung regular ka bang tagapagluto ni Suleng? Hindi po. Extra lang po talaga ako sa kanya kasi kailangan ko ng pera. Pero wala po talaga akong trabaho. Ara. Ate, huwag mo akong pigilan. Ganun ba? Naghahanap kasi kami ng personal cook kasi wala na kaming time ni Vito para magluto. Tamang-tama po. Tatanggapin ko pang offer niyo. Ang problema lang kung okay lang ba sa'yo na magstay in.
para di ka na umuwi ng malayo sa inyo. Kung baga, ikaw ang magiging personal cook namin mula umaga hanggang gabi. Nakapokus ka lang naman sa pagluluto kasi may katulong na kami, si Mang Ben. Opo, tatanggapin ko po. Kailan po ba magsisimula? Ikaw nang bahala. Magpahinga ka na muna dahil napagod din kayo sa pagluluto sa kasalan. Sige po. Magpapaalam lang po ako sa nanay ko. Yun ang naisip kong paraan para malaman ang kahinaan nila. Agad akong nag-resign sa aking trabaho at nang maayos na ang lahat, iginaya ko na ang mga gamit ko na dadalhin, pati ang panibago kong katwira na gagamitin kay Mama Sonia. Anak, saan ka na naman pupunta? Kakaalis mo lang nung isang araw, hindi ba? Kakauwi mo lang kahapon. Ma, kinuha po pala akong personal cook ng isa sa mga dumalo sa seminar. May trabaho ka. Paano ang pagiging teacher mo? Nakapag-resign na ako, ma. Hindi ba nasabi ko na sa'yo na may lilipatan ako? Pero akala ko sa ibang school lang. Hindi mo nasabi na personal cook pala? Ma, di ba yun naman talagang pangarap ko, ang magluto? Ikaw lang ang may gusto na maging teacher ako. Malaki na ako ngayon at kaya ko ng sarili ko. Hayaan mo na akong sundin kung anong gusto ko sa buhay ko. Hindi ka masusunod. Baka nakakalimutan mo. Utang na loob mo ang buhay mo sa akin. Pero ma, may sariling desisyon at mga gusto rin ako para sa sarili ko. Iba ka sa lahat. Pangalawang buhay mo na yan. Kaya ang masusunod na sa buhay mo ay ang taong naging dahilan kung bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon. Ganon, ma. Hindi ko naman ginusto na kunin mo ako sa cabinet, di ba? Kung hinayaan mo lang ako doon, hindi na sana ako nagtitiis sa sakit na hanggang ngayon hindi pa gumagaling. Dahil sa pagkamatay ng mga magulang ko. Sila pa rin ang iniisip mo? Ako na! Ako na ang magulang mo ngayon! Alam kong naging mabuting ina ka sa akin, pero tandaan mo, ma. Sila pa rin ang tunay kong magulang. Walang makakapantay sa kanila. So baliwala lang pala lahat ng ginawa ko sa'yo dahil sila pa rin ang gusto mo? Hindi yun baliwala, pero sana irespeto mo kung ano nararamdaman ko. Kung anong gusto ko sa buhay ko. Dahil walang ganap! Napahawak na lang ako sa aking pisngi dahil sa malakas na sampal ni Mama Sonia. Mukhang nagsisi naman siya sa ginawa niya dahil napaluha siya at hinawakan ang aking pisngi. Anak, I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon. Sa ayaw mo't sa gusto, aalis ako. Pero, maiiwan ako rito, anak. Paano ako? Hindi ko kayang wala ka. Maninibago ako. Ma, babalik pa naman ako. Tsaka magti-text pa rin ako, tsaka call. Pero anak, Hindi na ako nagpadala sa ganoong drama ni Mama. Palagi niya yung ginagawa sa tuwing aalis ako at matagal babalik. Sumakay na ako sa kotse at pinaanda rito papunta sa Antique. Sinalubong ako ni Carla at Vito sa lugar na pinaganapan ng kasal. At pagkatapos ay pumunta kami sa mismong bahay nila. Masyadong maluma ang bahay at dito na ako nag-umpisang hindi makaramdam ng maganda. Ara, maupo ka muna sa sofa. Hindi pa naman kailangan magluto ng pananghalian ngayon kasi nanggaling kami ni Vito sa bayan. Bumili kami ng pagkain doon. Sige po, salamat po. Medyo makaluma itong bahay namin kasi sa magulang pa ito ni Vito. Kaya naiintindihan ko kung maninibago ka. Pero maging komportable ka lang, ha? Opo. Sige ha, may gagawin lang kami ng asawa ko doon. Dito ka muna. Nandun si Mang Ben. Pwede ka makipag-usap sa kanya. Opo. Pagkaalis ni Carla ay nag-obserba ako sa buong kabahayan. Maraming mga painting na may mga nakakatakot na imahe. Maraming mga itim na kandila
at maraming mga medalyon. May mga nakadisplay ding mga kakaibang rebulto at kung ano-ano pa na nagpadagdag ng hindi magandang pakiramdam sa lugar na yon. Sa kalagitnaan ng pag-uobserba ay napapitlag ako nang may humawak sa aking braso. At yun ay si Mang Ben na itinuro ni Carla. Bakit mukhang takot na takot ka? Kinalabit lang kita kasi lilinisin ko yung parting kinatatayuan mo. Ganun po ba? Sorry po. Ikaw siguro yung personal cook na sinasabi ni Ma'am Carla. Ang sarap ng pagkakaluto mo ng pansit. Nagustuhan ko rin. Magaling kang magluto. Hili ko po talagang pagluluto simula pagkabata. At yan din po ang talent na ipinamana sa akin ng nanay ko. Kaya naman pala. Alam mo bang maswerte ka, Iha? Bakit naman po? Kasi napunta ka sa tamang amo. Napakabait niyang mag-asawang yan. Kung alam mo lang, walang trabahong tumanggap sa akin kasi mabagal daw ako kumilos. Tapos, napaka makakalimutin pa. Sina Ma'am Carla at saka Sir Vito lang naman talaga ang tumanggap sa akin eh. Ibig sabihin mabait sila sa mga tao? Naku, sinabi mo pa. Sobra. Sobrang bait nila sa mga tao. Kaya nga, sabi ko sa'yo, di ba? Swerte ka kasi naging amo mo sila. Hindi mo mararanasan ang pang-aabusong nararanasan ng iba. Maniwala ka sa akin. Hindi pa rin ako naniwala sa sinabi ni Mang Ben. Alam kong ginagamit lang nila yon para makuha ang loob ko. Kinagabihan, hindi muna ako natulog. Nagpahangin muna ako sa bintana ng kwarto nang may marinig akong ingay mula sa sala. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Pagdating ko sa bahay na ito, ma-encounter ko na yung mga ganitong bagay. Hindi ako nagkamali. Nasa sala. Kailangan kong malaman kung saan siya manghihina. Inihanda ko ang iba't ibang klase ng pangontra, kagaya ng alak na may luya, buntot pagi, at kung ano-ano pa. Agad akong pumunta sa sala at naabutan ko si Vito na babago pa lang nagpapalit ng anyo. Kunwari akong nagulat pagkakita sa kanya. Ara! Umalis ka rito! Aswang! Umalis ka rito, please! Baka hindi ko mapigil ang sarili ko! Mamamatay tao ka! Mamamatay tao kayo mga aswang! Agad akong sumunod sa aswang. Una kong ginamit ang buntot pagi. Pero nagulat na lang ako nang inagaw niya yun at binali. Ibinuhos ko sa ulo niya ang alak na may luya pero wala ding epekto. Ganon din ang ibang pangontra. Hanggang sa sinakmal na niya ako hanggang matumba kami sa sahig at inilabas niya ang mahaba niyang pangil. Akala mo ba makukontra mo ako, ha? Nagkakamali ka. Iba kami sa pangkaraniwang mga aswang. At sinabi ko na sa'yo, umalis ka na pero hindi ka pa rin umalis. Sumasakit ang tiyan ko sa sobrang gutom. Pinagbigyan kita pero nagmatigas ka. Hindi na kita pagbibigyan pa. Handa na si Vito na sakmalin ako kaya napapikit na lang ako. Hindi ako handa sa pagkakataong yun. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang mga yapak papalapit sa kinaroroonan namin at nakita ko si Carla na hinampas ng kahoy ang binti ng asawa niya. Nakawala ito sa ibabaw ko at napahinga ako ng malalim. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo siyang sasaktan? Nagugutom ako. Nagugutom ako. Pigilan mo ang sarili mo! Ara! Pumasok ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala dito. Opo! Sumunod naman ako sa sinabi ni Carla kaya agad akong dumiretso sa kwarto. Pagpasok ko sa loob, narinig ko silang nag-uusap.
Parang pinapagalitan ni Carla ang kanyang asawa. Pagkatapos ay natahimik na. Hindi ko pa rin naisip sumuko. Kailangan ko pa rin malaman kung paano ko sila mapapatumba. Kinabukasan, sumabay ako sa kanila sa pag-aalmusal. Hindi makatingin ng diretso sa akin ang mag-asawa. Ilang saglit pa, ay tumikhim si Vito at saka nagsalita. Ara, Yes po, sir. pasensya ka na kagabi. Alam kong natakot kita. At hindi rin kita masisisi kung pag-iisipan mo ako ng masama. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Ara, hindi na namin tumitatago sa'yo kasi nakita mo naman na ang lahat. Oo nga, Ara. Oras na rin para malaman mo ang totoo. Kami ay may lahing aswang. May ginagawa kami para mapigilan ang pagpapalit ng anyo namin. Pero may pagkakataon din na hindi namin nakokontrol ang tawag ng aming laman. At ganun ang nangyari kagabi sa servito mo. Pero hindi niyo yun sinasadya. Pero tinangka niya po akong saktan. Hindi na yun mauulit, Ara. Tinulungan ako ng Ma'am Carla mo ng tamang gawin sa ganong sitwasyon. Kaya huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin namin na ligtas ka habang nandito ka sa bahay namin. Basta, ipagluto mo lang kami ng masasarap na pagkain. Sa kabila nito, ay nararamdaman ko pa rin ang galit sa sistema ko. At naaalala ko na naman ang nangyari sa mga magulang ko. Napapatiim ang bagang ko habang nasa harap ko sila. Pero pinipigil ko ang sarili ko at nagawa pang umiti. Oo naman po. Nabigla lang din kasi ako kagabi kasi hindi ko naman po alam na may ganun po pala kayo pero sa tingin ko naman po mababait kayo. Salamat, Ara, ha? Salamat sa pangunawa mo. Patutunayan namin sa'yo na hindi kami kagaya ng ibang aswang. Oh, sige na, Ara. Kain ka na. Balik na tayo sa pagkain. Ang sarap ng garlic rice mo, ah. Salamat po. Gusto ko na talagang magwala nun, pero pinapakalma ko ang sarili ko. Kinagabihan, habang natutulog, nagising ako mga bandang 11:30 ng gabi dahil sa mga sunod-sunod na yapak at pagkakaingay sa labas. Naisipan kong lumabas ng kwarto para mag-usisa at nakita ko ang mga taong nakasuot ng itim na pumapasok sa bahay. Napansin ko na sila rin yung mga bisita noon sa kasalan. Oh, Ara, anong ginagawa mo? Ano pong meron? Bakit sila nakaitim? Iya, hindi ka na dapat lumabas pa. Pumasok ka na, dali. Kapag nakita ka ni Ma'am Carla, tsak na papapasukin ka niya. Bakit po ba? Sabihin mo na lang po sa akin kung anong meron. Basta, hindi mo maintindihan. Sige na, pumasok ka na. Mang Ben, bakit mo ko tinutulak? Pumasok ka na! Mang Sige na! Ben! Wala na akong nagawa nang tuluyan ng isinara ni Mang Ben ang pinto. Pero hindi ako mapakali. Alam kong mahalagang bagay yun para malaman ang sekreto at mga kahinaan nila. Hindi na ako nakatiis. Pinilit ko pa ring lumabas at mabuti na lang wala na si Mang Ben. Naririnig ko ang kanilang sabay-sabay na pagbigkas na parang nag-oorasyon. At hinanap ko kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa nakita ko sila sa isang bakanting silid. Nakapalibot sila sa mga itim na kandila at sabay-sabay na nag-oorasyon. Ano kayang ibig sabihin nito? Itim na ritual? At ngayon, mga kapatid, sabay-sabay nating inumin ang binasbasang dugo. Binasbasang dugo. Teka, dugo? Dugo ng tao? Sa pagkakataong yon ay may nagbalik na naman sa alaala ko. Ang mga dugo na nakita ko sa magulang ko habang walang sawa silang sinasaksak ng aswang. Hindi! Tutulungan ko sila! Kawawa sila! May dugo!
akin. Tatakas na tayo! Si Mama! Ang mama ko, kawawa siya! Ara, umalis na tayo! Pupunta na rito ang mga aswang! Hindi! Ang mama ko! Papa! Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Lahat ng galit at emosyon na nararamdaman ko. Nang bumalik ako sa realidad, ay nakita ko si Mang Ben na nakatingin sa akin na nagtataka. Napahakbang ako palayo sa silid na yon at sinundan naman niya ako. Ara, bakit ka umiiyak? Natakot ka ba? Wala pa. Hindi po ako natakot. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong alamin yon. Kasi sigurado akong hindi mo kaagad maiintindihan. Para saan bang ginagawa nilang yun at bakit may dugo ng tao? Hindi yung dugo ng tao. Dugo yun ng tupa. Para saan? Alam mo na naman kung anong klaseng nilalang sila, hindi ba? Narinig ko ang pag-uusap ninyo kaninang umaga. Parte ng ritual nila. Ginagawa nila yon kapag kabilugan ng buwan at humingi sila ng gabay sa sinasamba nilang itim na elemento para hindi sila magbago ng anyo. Kaya kung napapansin mo, kaya nilang kontrolin ang pagiging aswang nila. Okay, ngayon naiintindihan ko na. Papasok na po ako sa aking kwarto. Sa susunod, huwag ka nang pupunta doon kapag may ginagawang ritual dahil bawal silang abalahin. Baka makaalis sila sa'yo. Tandaan mo yan, ha? Opo, sige pa. Sige na, patulog ka na ng mahimbing. Mang Ben, may tanong po pala ako. Ano ba yan, Iha? Gusto ko pang malaman kung anong mga kahinaan nila para maiwasan ko. Ay, naku, Iha. Hindi ko yan masasagot. Bakit naman po? Kilala mo sila, di ba? Ang bagay na yon ay hindi dapat itinatanong. Huwag kang mag-alala, malalakas sila. Kaya hindi mo sila basta-basta magagamitan ng kahit ano lang na pangontra. Hindi ko na kinulit si Mang Ben pagkatapos noon at pumasok na ako sa kwarto para magpahinga. Kinabukasan, isang masamang balita ang bumungad sa aming lahat. Isang bangkay ng babae ang natagpuan malapit sa bahay ng mag-asawa. Pinuntahan ko ito at nagkakatipon ang mga tao. Wakwak ang katawan ng bangkay at halatang aswang ang pumatay dito. Sabi ko na nga ba hindi ko maiiwasan ang mga ganitong bagay. Kaya sana itigil na rin nilang kanilang pag-onore. Dahil kahit anong mangyari, aswang pa rin sila. Masasamang mga aswang at kailaban sila ng mga tao. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo napapatay lahat. Ara! Ara! Ano nangyari? May natagpuan pong bangkay dito. Sabi ko na nga ba Vito, tingnan mo. Kausapin natin ang pamilya niya. Magbigay tayo ng pera. Tama. Pumunta tayo sa bayan mamaya para mag-withdraw ng pera. Tayo na ang sumagot sa pampalibing. Muntik na nila akong mapahanga sa kanilang pagkukunwari. Magbibigay ng pera para mapagtakpan ang kawalang-yaang ginagawa nila. Akala ko ganun lang yun. Pero nang naghahanda na sila sa pag-alis para mag-asikaso ng perang ibibigay sa namatayan, narinig ko ang pag-uusap nila. Alam mo Vito, yung pera na ibibigay natin na pampalibing, kulang pa yan kumpara sa halaga ng buhay na nawala. Yun nga rin ang iniisip ko Hindi na talaga natin makontrol ang mga nangyayari. Ano kaya dapat natin gawin? At pamilyang nawawala ng mahal sa buhay. Alam mo Carla, kahit may gusto kang mangyari, hindi yan masusunod dahil hindi mo kontrolado ang lahat. Kung ganun Vito, hahayaan na lang nating mamatay ang mga tao? Hindi natin yung gusto, okay? Hindi lahat ng bagay ay kaya nating pigilan. Sa pagkakataong yun, ay mas lalo kong naguluhan. Para kasing sinasabi nila na hindi sila ang dahilan ng mga nangyayari. Samantala, kinagabihan, hindi ako makatulog. Naisipan ko na munang lumabas para magpahangin
nang biglang tumawag si Mama Sonia. Oh, ma, napatawag ka. Kumusta ka na, anak? Galit ka pa ba sa akin? Hindi naman po ako galit sa'yo. Nabigla lang din po ako noon. Alam kong ganun ka rin. Pasensya ka na, anak, ha? Nadala lang talaga ako ng emosyon, pero hindi ko ginusto yun. Kamusta ka na ba dyan? Nakakakain ka ba ng tama o nakakatulog ka ba ng maayos? Huwag kang mag-alala, ma. Ayos na ayos lang ako. Ikaw po ba? Kumusta ka na dyan? Baka napapabayaan mo na yung sarili mo dahil sa pag-aalala sa akin, ha? Hindi mo maaalis sa akin yun, anak. Lalo na nasanay akong lagi kang nandito. Huwag pong ganun, ma. Huwag niyong pabayaan ang sarili niyo kasi ako dito. Hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko. Oo nga, anak. Pero, totoo bang nasa Makati ka? Nagpabalik-balik ako sa Makati, pero hindi kita mahanap doon. Hindi niyo naman po kasi alam yung mismong lokasyon. Nasa Makati lang naman po ako. Bakit hindi mo sabihin sa akin, anak? Para naman nadadalaw kita. Miss na kita sa totoo lang. Bawal din po kasing dalaw, ma. Pasensya na po. Medyo masikreto yung amo ko. Oh, sige, anak. Basta, mag-iingat ka lang palagi. Opo, ma. I love you. I love you, ma. Pagkababa ko ng tawag ay nagdesisyon na akong bumalik sa higaan ko. Pero natigilan ako dahil pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. May naamoy din akong masangsang malapit sa kinaroroonan ko. Kaya may ideya na ako kung ano yon. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang buntot pagi. Saka nag-abang sa labas. Alam kong hindi nakukontra ng asin at bawang ang mga aswang na kagaya nyo. Pero sigurado akong hindi nyo kayang pumalag sa buntot pagi. Ang ilan sa inyo maliban kay Vito. Magpakita ka na para magkasubukan tayo. Sige na! Lumaban ka na sa akin! Oras na para singilin kayo sa ginawa niyo sa magulang ko! Malaman ko lang ang kahinaan nyo. Alam kong mauubos kayong lahat sa akin! Ikaw? Ikaw na aswang ka! Agad ko nang inunahan ng buntot pagi ang aswang. Paulit-ulit ko itong hinampas ng may puwersa. Inilabas ko lahat ng emosyon na meron ako. Sa una ay nanghihina pa ito. Pero habang tumatagal ay nagagawa na nitong umilag. Puisit! Akala mo siguro ay kaya mo kami, ha? Hindi mo kami kaya! Iwan mo ako! Wala ka ng kawala! Tuluyan na siyang umibabaw sa akin at binali ang aking braso. Inilabas niya ang kanyang mahabang pangil at naghandang sakmalin ang aking leeg. Pero nakaipon ako ng puwersa. Pinagtatadyakan ko ng malakas ang kanyang sikmura at natumba. Tapos sinakal ko siya ng mahigpit. Nawala ng balanse ang aswang at natumba. Nagkaroon ako ng pagkakataong makawala. Wala ka rin kawala sa akin, aswang ka! Dapat ang mga kagaya niyo pinapatay! Mamamatay ka na! Mamamatay ka! Paulit-ulit ko siyang hinampas ng buntot pagi. Hindi ko itinigil hanggat hindi ko siya nakikitang nanghihina. Pero biglang nakaipon ng lakas ang aswang. Inagaw niya ang buntot pagi ko, saka binali. Tapos sinakal niya ang leeg ko at itinaas ako sa ere. Sinusubukan mo ko, ha? Sinusubukan mo kami ng maswang! Tingnan ko ngayon kung hanggang saan ang kaya mo. At kapag napatay na kita, magiging pagkain na kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Hindi mo kaya! Hindi mo kami kaya! Hindi pa rin ako sumuko.
Pinagtatadyakan ko ang kanyang muka, kaya naman nawalan siya ng balanse at natumba. Natumba rin ako sa ibabaw niya. Tsaka ako pinagsusuntok at pinagduduraan ang kanyang mukha. Hindi naman siya makapanlaban. Akala mo magpapatalo ako sa'yo? Nagkakamali ka! Hindi mo ako matatalo! Hindi! Wag! Wala na akong nagawa nang hinila niya ang aking buhok at pagkatapos ay kumawala siya sa akin at isinubsob ako sa lupa. Ipinag-umpugan niya ang aking ulo. Ilang sandali lang ay narinig ko ang mga yapak papalapit sa kinaroroonan namin. Tigilan mo siya! Huwag mo siyang saktan! Tama na! Sinusubukan niya ako. Sinusubukan niya ang lahi natin! Hindi mo pa rin siya dapat saktan. Hindi natin siya kaaway. At hindi natin kailanman kaaway ang mga tao. Sa pagkakataong yun ay tinigilan na ako ng aswang at umalis na ito at saka nagtatakbo palayo. Nilapitan naman ako ni Vito at Carla. Halatang alalang-alala sila sa aking sitwasyon. Ako naman ay nanghihina dahil sa ginawa sa akin ng aswang. Ara, ayos ka lang ba? Hindi siya ayos, Carla. Marami siyang pasa at sugat sa katawan. Napuruan siya ng aswang. Dali na natin sa ospital, Vito. Oo, tatawag lang ako. Ara, pasensya ka na ha. Nasaktan ka na naman ng kalahin namin. Grabe ang natamumong sugat at pasa. Okay na. Ara! 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 Vito! Si Ara! Sa pagkakataong yun, ang boses na lang ni Carla ang huling narinig ko. Pagkatapos ay nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako kinabukasan sa ospital sa Kabayanan. At ang unang bumungad sa akin ay ang mag-asawa. Vito, gising na si Ara. Mabuti naman kung ganun. Ara, kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? May masakit pa sa'yo? Magsabi ka lang. Okay lang po ako. Salamat po sa pagdadala sa akin dito. Napuruhan ka kasi eh. Kami na ang humihingi ng pasensya sa ginawa niya. Ara, siya nga pala. Ano po yun? Bakit mo ginawa sa akin to, ha? Mas, sorry po. Ang sabi mo sa akin ay nasa Makati ka. Hinanap kita doon. Pero kaya pala hindi kita makita ay dahil nasa Antique ka. Paano mo nagawa to sa akin, ha? Sa taong bumuhay sa'yo at nagligtas sa'yo. Nagawa mong magsinungaling. Dahil hindi mo ako papayagan kapag sinabi kong nandito ako sa Antique, di ba? Bakit ba kasi kailangan mo pa pumunta dyan? Hindi ka ba nakukontento sa buhay na binigay ko sa'yo? At hanggang ngayon, yun pa rin ang nasa isip mo? Hindi mo yun basta maaalis sa akin, Ma. Kahit anong gawin mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na gusto kong magluto? Kalokohan! Ate, tama na po. Hindi po tamang ginagawa niyo sa anak niyo. Sobra na po yun. Tinawagan po namin kayo rito para malaman niyo ang kalagayan niya at hindi para pagalitan. Bakit? Sino ba kayo, ha? Mga amo niya? Wala pa rin kayong karapatan dahil ako ang nanay niya. Pero hindi po dapat ganyan ang ginagawa niyo. Tingnan niyo naman po ang kalagayan ng anak niyo. Nandito siya sa ospital dahil nasaktan siya, kaya sana naman po. Huwag niyo naman po dagdagan ang nararamdaman niya sa katawan niya. Pwede po bang kamustahin niyo muna siya? Hintayin gumaling bago pag-usapan yung hindi pagkakaunawaan? Nasaktan ako sa ginawa niya, kaya hindi niyo ako mapipigilan. Hindi pa rin po tama na ganyan ang bungad niyo. Nanay kayo.
Sana matutunan yung isang tabi muna ang pride kapag ang pinag-uusapan ay kalagayan ng anak. Bumalik na lang muna kayo rito kapag malamig ng ulo niyo. At may karapatan din kaming ipagtanggol siya kung sa tingin namin ay hindi na tama ang ginagawa sa kanya ng kahit na sino. Wala nang nagawa si Mama Sonia kundi ang umalis. Napahiya siya sa mag-asawa. Ako naman ay nawirduhan. Naguguluhan na ako kung kalaban ko ba talaga ang mga to o mabuting aswang lang talaga sila. Kinagabihan, nang walang nagbabantay sa akin, tumawag sa akin si Ate Suleng. Ano, Ara? Kumusta ka dyan? Nalaman ko sa nanay mo ang nangyari sa'yo. Na-ospital ka? Nakalaban ko yung aswang. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang ituloy kasi hindi mo talaga sila kaya. Sinusubukan ko. At naghahanap ako ng paraan para malaman kung ano ba talagang kahinaan nila. Sinong nagdala sa'yo sa ospital? Si Vito at si Carla, yung mag-asawa. Sino yung nakalaban mo? Hindi ko nga alam eh. Nagtataka rin ako at naguguluhan. Kung talagang masama silang aswang, hindi ka na nila ipapa-ospital. Tutuluyan ka nilang patayin at gagawin ka nilang pagkain. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Baka hindi naman talaga sila ang kalaban. Baka hindi sila ang pumatay sa mga magulang mo. Baka may iba pang grupo ng mga aswang at hindi sila kabilang doon. Hindi rin, malabo yan. Pero alam mo, hindi ako pwedeng magpadala sa ganyan. Diyan nila ako magugoyo kasi baka mamaya magali lang talaga silang magkunwari. At binibilog nilang ulo ko. Hindi pwedeng mapalagay ang loob ko sa kagaya nila. Sa bagay, tama ka rin. Posible rin na niloloko ka lang nila at nagkukunwari silang mabait. Pero ang totoo, ayaw lang nilang maghinala ka. At yan ang delikado kasi baka mamaya meron pala silang pinaplano. At yan ang kailangan kong paghandaan. Sumang-ayon naman si Ate Suleng sa sinabi kong yun. Bali 3 araw lang akong nanatili sa ospital at nakalabas na rin. Doon na ako dumiretso sa bahay ng mag-asawa. Nalaman ko na magkakaroon sila ng salo-salo kasama ang mga kamag-anak na dumayo din doon sa kasalan. Ginanap ito sa bahay ng mag-asawa. Ara, kakalabas mo lang sa ospital. Hayaan mo muna silang magluto. Magpahinga ka na lang muna. Ayos lang po ako, Ma'am Carla. Tsaka nagustuhan talaga nila yung pansit na niluto ko sa kanila noon. Nire-request ulit nila sa akin eh. Kayang ba talaga? Sigurado ka? Wala bang sumasakit sa katawan mo? Huwag po kayo mag-alala, Ma'am Carla. Magaling na po talaga ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko. Hindi eh. Inaalala lang kita. Kasi baka mamaya. Huwag po kayo mag-alala. Ayos na ayos lang po ako. Sige ha, sabi mo yan. Magsabi ka lang kapag di mo kaya ha? Opo. Pagkaalis ni Carla ay tsaka ko inumpisahan ng pagluluto ng pansit. Hindi ko na ito ginawa ng kahit na anong orasyon dahil wala rin namang silbi. Pero nang magluto na ay nilagyan ko ng pinatigas na sariwang dugo ng baboy. At nagbabaka sakaling matrigger nito ang pagkaaswang nila at magpapausok naman ako ng kamangyan. Nang ma-serve ko na ang pansit, ay inabangan ko ang kanilang reaksyon at pagbabagong anyo. Pero salungat na naman sa inaasahan ko ang nangyari. Ara, tingnan mo. Nagustuhan na naman ng mga taong niluto mong pansit at mas lalo silang nasarapan ngayon. Pero bakit nga pala nilagyan mo ng sariwang dugo ng baboy? Kasi yun po ang gusto ninyo, hindi ba? Oo, tama naman. Gusto namin ng dugo pero hindi na kami kagaya ng ibang aswang na uhaw sa dugo. Sa bagay nga po. Pero nagustuhan naman nila at masaya sila kasi ikaw ulit ang nagluto. Patok talaga sa panlasa namin yung style mo. Mabuti naman po at nagustuhan niyo yung niluto ko. Oh, teka, anong nangyayari? Bakit sila nagkakagulo? Ma'am Carla, may mga sumasalakay na aswang at sinasaktan nila yung mga nandito. Naku, sila na naman. Nakita ko kung paanong sakta ng mga dumating na aswang
ang mga bisitang kumakain. Ibig sabihin, kalaban nila ang mga ito. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Mali ang mga aswang na kinalaban ko. Hindi sila yung tipong nananakit. Ara! Tumakbo ka na! Tumago ka sa aparador. Huwag ka nang tumulala dyan. Mamamatay ka! Anong ibig sabihin nito? Kalaban niyo sila? Sila yung mga aswang na nananakit sa mga tao at sa kapwa nila aswang. Kaya kailangan mo nang tumago bago ka pa nila mabiktima. Oo nga, Ara. Kami na bahala rito. Matatapos din ang lahat ng gulong to. Yung malaking cabinet na yun, doon ka tumago. Hindi ka nila mapupuntahan doon at babantayan ko yun. Sa pagkakataong yun ay bigla ko namang naalala yung mga panahon na nakatago ako sa loob ng cabinet. Ayoko nang mangyari yung pagiging helpless ko noong panahong yun. Hindi po. Ilalaban ako. Tinuruan at sinanay ko ang sarili ko na lumaban sa mga aswang. Pero Ara, hindi ka dapat madamay dito. Oo nga, kami lang ang dapat nakikipaglaban sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Lalaban ako. Tutulungan ko kayong lumaban sa mga masasamang aswang na yan. Pero Ara, Vito, hayaan mo na. Protektahan na lang natin siya habang nakikipaglaban. Pumayag naman si Vito sa sinabing yun ni Carla. Sumugod kami sa mga aswang at nakita ko na marami sa mga bisita ang natalo ng mga aswang. Gamit ang buntot pagi ay tumulong ako sa pakikipaglaban. Pero napakalakas ng aswang na nakatapat ko. Ipinagtapunan niya ako sa sahig at wala na akong nagawa. Ara! Ara! Okay ka lang? Okay lang po ako. Tama na! Tumago na tayo! Si Vito na ang bahala! Pero sanay ang asawa ko. Alam niya ang kahinaan nila kaya huwag kang mag-alala. Kayang-kaya na niya yan. Sige po. Tara na! Tumago tayo doon! Iniabot naman ni Carla ang kamay niya sa akin para tulungan akong makatayo. Agad akong lumapit at nagtago naman kami sa isang silid. Habang nasa loob ay nakasilip kami sa kaunting siwang at pinapanood namin ang pakikipaglaban ni Vito sa mga aswang. Alam na alam niya kung paanong mapapahina ang mga to. Sa wakas, natalo na rin nila ang mga sumalakay. Pero marami pa ring mga bisita ang namatay at pinauwi na ito sa mga kamag-anak. Nakakalungkot ang nangyari, mahal. Hindi pa rin sila tumitigil sa kasamaan. Sinubukan na natin makipag-ayos sa kanila at ayain sila na gawin na lang ang ginagawa natin. Pero pilit nilang niyayakap ang kasamaan ng pagiging aswang nila. hindi ko na rin alam. Ang iniisip ko lang, ang mahalaga hindi tayo ganun. Pero nakakaawa pa rin talaga yung mga namatay na sinalaki nila. Yun nga eh. Di ba? Sariling ang kanila ang kinakalaban nila. Kung sila yung masamang aswang, ibig sabihin marami silang napatay na tao. Ganun na nga, Ara. Sila rin ang pumatay dun sa babaeng nakita nung isang araw. Sa may tabi ng bahay namin. Sila rin ang pumatay sa mga magulang ko. Pinatay ng mga aswang? Ang mga magulang mo? Opo. At aaminin ko po sa inyo. Ano yun, Ara? Sabihin mo lang at makikinig kami. Nung bata pa lang ako, pumunta ang mga magulang kong misyonaryo dito para mangaral. Pero pinatay sila ng mga aswang. At yun ang dahilan kung bakit ako bumalik para makuha ang hustisya sa pagkamatay nila. Kaya pala hindi ka nagdalawang isip nung kinuha ka namin bilang personal cook sa bahay? Ganun na nga po. Hindi talaga itong totoo kong trabaho. Masarap lang talaga akong magluto pero akala ko yung isang bilaong pansit na maraming bawang, yun ang papatay sa inyo. Matagal mo nang alam na aswang kami. At iniisip mo na kami ang pumatay sa mga magulang mo. Tama ba? Ganun na nga po. Pero nagkamali ako. Ngayon, naintindihan ko na. Kaya pala napakaraming bawang ng pansit na niluto mo sa kasalan. Iniisip mo na yun ang pangontra sa amin. Ganun na nga po. Nagkakamali ka kung ganun, Ara. Ginawa naming immune ang katawan namin sa mga pangontra. Alam mo ba kung bakit ginawa namin yun? Gusto namin mabuhay kagaya ng normal na tao. Makisalamuha sa mga kagaya nyo nang hindi kami kinakatakutan.
Yung itim na ritual na ginagawa namin tuwing kabilugan ng buwan. Yun ang paraan namin para makontrol namin ang pagpapalit ng anyo at nang hindi kami makapanakit ng iba. Minsan nga lang hindi naiiwasan pero napansin mo naman, sa ilang araw mong pananatili dito sa bahay, isang beses mo pa lang akong nakita naging aswang at pinalalayo kita dahil ayaw kitang masaktan. Patawarin niyo po ako sa mga panghihinala ko. Wala din kasi akong ideya. Ang alam ko lang, ang mga aswang ay masasama dahil pinatay nila ang mga magulang ko. Naiintindihan ko ang pakiramdam mo, Ara. Alam ko kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Kasi, alam mo ba, Ma'am Carla, Pinatay nilang anak namin. Nakakapanganak pa lang. gano'n na nga, Ara. Pinatay siya ng angkan nila. Ang anak namin na walang kamalay-malay. Kaya alam ko ang nararamdaman mo. Ang sakit. Ang galit. Ang hapde. Hanggang ngayon, hindi pa ako gumagaling sa lahat ng ito. Kasi inosente ang anak ko. Pero dinamay nila. Ganito kasi, Ara. Naiinggit sila sa amin dahil iniisip nila na mas maswerte kami at mas tanggap ng lipunan dahil mas malakas kami. Pero ang totoo niyan, kinumbinsi din namin sila na dumaan sa itim na ritual at sumamba sa itim na elemento pero ayaw kasi ng elemento ng pumapatay ng tao. Kaya hindi nila matanggap ang kondisyon. naiintindihan ko na po. Ara, kung gusto mong magiganti sa kanila, tutulungan ka namin. Tama ang asawa ko. Tutulungan ka naming makamit ng hustisya. Hustisya para sa anak namin at sa mga magulang mo. Sinapian ako ng pag-asa, kaya wala akong nagawa kundi ang mapaluha. Sa pagkakataong yun, nalaman ko na ang inaakala kong kaaway ay sa palang magiging kakampi ko para makamit ang hustisya. Naisipan naming mag-espiya sa mga masasamang aswang. Itinapat namin ito sa selebrasyon ng birthday ng pinuno nila. Dito sila nakatira. Nung nakita kong bahay niyo, akala ko yun ang pinaka nakakatakot na lugar na makikita ko rito. Pero iba pala rito. Nakita mo naman, ang mga karneng tinatadtad nila ay sa tao at hindi sa karne ng hayop, kaya mas nakakatakot. Hindi ako makapaniwala. Nakakapangilabot. Alam mo ba, kahit kapwa aswang nila ay kaya nilang kainin? Totoo yun. Ganon sila kasama. Kaya pala nagawa nilang patayin ang mga magulang ko. Carla, Ara, doon na tayo. Kailangan makapunta na kagad tayo sa kusina. Sumang-ayon naman kami kay Vito. Magkahawak kamay kami ni Carla na nag-iingat sa paglalakad papunta sa kusina. Patago-tago kami habang si Vito naman ay nagbabantay sa likuran namin. Pagkarating namin sa kusina, natuwa ako sa aking nakita. May pansit. Tamang-tama. May pansit. Dito namin ia-apply yung naisip mong gawin sa amin nun. Kaya nga po. Pero ano bang pangontra sa kanila? Benditadong tubig. Yan ang pangontra sa kanila. Dahil tuluyan ng nilamon ng demonyo ang kanilang sistema. Takot sila sa kabanalan. Kaya kapag inihalo yan sa kanilang pagkain, tsak na masusunog sila. Oo, tama si Vito. Sige po. Simulan na natin. Hindi na ako makapaghintay. Agad kong kinuha ang benditadong tubig na nasa bote. Hawak ni Vito. Ibinuhos ko ito sa isang buong kawang pansit. Pagkatapos, ay tsaka ko hinalo-halo hanggang sa masiguro ko na kalat na ito sa buong kawa. Okay na ba yun, Ara? Opo, okay na po. Tumago tayo.
May papasok sa loob. Oo nga. Tara, Ara. Nagmadali kaming nagtago sa ilalim ng mesa na may cover na mahabang tela. Nakita namin ang mga paa na pumasok sa loob, si Mang Ben. Kinuha nito ang isang kawan ng pansit saka lumabas. Pagkaalis naman nito, at saka kami dahan-dahang umalis sa ilalim ng mesa. Nakita niyo po ba yun? Si Mang Ben yun, diba? Vito, bakit nandito siya? Akala ko baka kampi natin siya. Isa lang pong ibig sabihin nito. Nag-iispiya siya sa inyong mag-asawa. Walang hiya siya. Napakahayop niya kung ganon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa naming mag-asawa sa kanya, titirahin niya kami ng patalikod. Anong klaseng tao siya? Hindi ko to palalampasin. Vito! Wag! Bakit? Baka siyang dahilan kung bakit namatay ang anak natin. Natatandaan mo ba? Nung ipinasok natin siya, saktong namatay din ang sanggol. Nawala ba sa utak mo yun? Kaya tinanggap mo pa rin siya kahit ayaw ko. Vito, hindi ko alam. Wala akong idea na ganito pala. Hindi ko na to palalampasin pa. Uunahin ko na siya sa lahat ng aswang na nandito. Vito, please, kumalma ka. Pinagplanuhan natin ang gagawin natin ngayon. Maghintay ka lang at yung Mang Ben na yan, makakasama rin yan sa mamamatay. Hindi lang hustisya para sa mga anak natin itong plano natin. Hustisya rin ito sa mga magulang ni Ara na matagal na niyang hinihintay. Kaya please, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang gumawa ng ikakapahamak natin. Pakiusap. Natahimik na si Vito at hindi siya makapagsalita dahil sa sinabi ng asawa niya. Ilang sandali lang ay lumabas na kami. Sinigurado namin na hinding-hindi kami mahuhuli dahil iningatan namin ang bawat pagkilos namin. Pagdating sa labas ay nagsasagawa sila ng seremonya. Masyadong nakakatakot dahil sa gitna ng apoy ay may nakatuhog na ulo ng tao. Nakita mo naman, Ara, kung gaano sila nakakatakot. Hindi kami ganyan. Ibang-iba kami sa kanila. Napakalayo ng ginagawa nila sa mga ginagawa namin. Grabe. Ganyan nila pinatay ang anak namin, Ara. Hinugutan nila ng ulo at ginamit sa isang seremonya. Ganyan sila kababoy. Bakit hindi kayo lumaban? Bakit hindi ninyo hinangad ang hustisya para sa anak nyo? Alam ninyo ang kahinaan nila. Yun ang lamang nyo sa akin na nangangapa pa lang. At hindi alam kung paano sila lalabanan. Hindi namin pwedeng gawin yon. Dahil isa rin sa kondisyon namin ang bawal manakit ng kapwa namin aswang. Siguro natakot kami. At naniwala na lang kami na darating din ang karma at paniningil nila sa amin balang araw. Yun ang problema sa inyo. Masyado kayong mabait. Maiintindihan nyo ng sinasamba nyo na lalaban kayo para sa hustisya ng namatay nyong anak. Buhay ang kinuha nila. Kaya dapat buhay din ang kapalit. Nagkakamali ka, Ara. Hindi palaging buhay ang kapalit. Minsan, kailangan pang mabuhay ng nagkasala para makuha nila ang karma sa mga kasalanan nila. Kapag namatay sila, tapos na. Yan ang pinagtatalunan namin ng asawa ko. Ngayon na ang panahon dahil unti-unti na silang bumabagsak. Mas lalong kinakain na sila ng mga inggit nila. Yung mga nawalang kaanak namin ng salo-salo, yun ang tanda na sobrang inggit nila. Hindi na lang isang buhay ang gusto nilang kunin, kundi marami. Naiintindihan mo ba? Ibig sabihin, ngayon pa lang ang tamang panahon. Oo, at tamang-tama dahil dumating ka. Isang bagsakan na lang. Tingnan nyo, nagkakagulo na sila. Nagsisimula na silang kumain ng pansit. Para silang nasusunog ang katawan dahil sa kinain nila. Sabi ko na nga ba yun lang ang tanging solusyon. Yun sila! Habulin niyo sila! Nakita nila tayo. Handa ba kayong lumaban? Ara, Kaya natin sila. Lalaban tayo. tama. Lalaban tayo para sa hustisya ng mga buhay na kinuha nila.
Inihanda namin ang nakasabit na buntot pagi sa likod namin, tsaka kami sumalakay. Ang mga aswang na kalaban namin ay mga hindi kumakain ng pansit, kaya malalakas pa. Pero marami na ang namamatay dahil sa epekto ng benditadong tubig na nasa pansit. Ang nilabanan ko ay si Mang Ben, na unti-unti na ring nagbabago ang anyo kalaunan at naging aswang din ito dahil sa sobrang gigil. Mamamatay ka na! Sinusubok mo kami! Ikaw ang dapat na mamatay! Mga masasamang nilalang kayo! Kayo ang dapat mamatay! Sa pagkakataong yun, ay dumamba sa akin ang aswang. Kaya natumba ako at nabitawan ko ang buntot pagi. Umibabaw sa sakin at sinakal niya ako ng mahigpit sa leeg. Dinuraan ko naman ang kanyang mukha habang pinagtatadyakan ko ang sikmura. Nagkapa ako sa lupa ng kung anong bagay at nahawakan ko ang isang matalim na kahoy. Pinulot ko ito at itinusok sa kanyang mata. Ako ang dapat mamatay! Ha? Ikaw ang mamamatay! Dahil mas malakas pa ako sa'yo! Aray! Carla! Nakita kong nahihirapan na si Carla dahil binuhat siya sa ere ng malaking aswang habang nakasakal sa kanyang leeg. Naglibot ako ng paningin at nakita ko na may 6 na kalaban si Vito, kaya hindi niya mapuntahan ang asawa niya. Pinulot ko ang aking buntot pagi at saka sumugod sa kinaroroonan ni Carla at ng aswang. Pinaghahampas ko ng walang tigil ang nilalang. Mamamatay ka na! Mamamatay ka na! Teka, hanapin ko ang buntot pagi ko! Paulit-ulit ko lang hinampas ng buntot pagi ang nilalang hanggang sa makuha na ni Carla ang pangontra niya. Pagkatapos ay pinagtulungan namin ito. Binilog niya ang buntot pagi. Iwinasiwas sa leeg nito tsaka sinakala. Natumba ang nilalang at inapakan ko naman ang sikmura nito tsaka namin sabay na pinagpapalo. Pwede na tong iwanan. Mahina na. Tama, iligtas muna natin si Vito sa 5 kalaban niya. May naalala ako. Bakit hindi natin kuhanin yung natitirang binitadong tubig sa kotse ko? Ang alam ko meron pa doon. Oo nga, tama ka. Mabuti na alala mo. Tara, kuhin natin. Sabay kaming tumakbo papunta sa kotse. Pagdating doon, hinanap namin kung saan ito nakalagay at may naisipan akong itanong. Bakit hindi ninyo pagganahin ang pagiging aswang nyo? Para maging kasing lakas nyo sila. Hindi pwede. Baka ikaw ang mauna naming saktan. Bakit naman? Dahil kapag nasa katuwang aswang kami, gutom at uhaw kami sa dugo at karin ng tao. Ganun pala yun. Naiintindihan ko na ngayon. 5 na lang ang natitirang kalaban dahil yung iba, nangangamatay na sila dahil sa pansit. Kakasya kayang 2 bote. Malaki na ito at yung kaunting patak ay sasakto na. Sige, tara na. Bumalik kami sa lugar kung nasaan si Vito at ang mga aswang. Sinenyasan namin si Vito at pinakita ang hawak naming bote. Sinaboy namin sa kanila ang tubig at lahat silang 5 ay napaso at nangisay. Pagkatapos ay pinuntahan namin ang malaking aswang na kaninang kalaban ni Carla. Idiniretso namin sa bibig nito at nangisay ito. Si Mang Ben, hindi na namin mahanap. Wala na si Mang Ben. Hahanapin pa ba natin? Malamang sa malamang, nakatakas na yun. Ganito na lang. Sunugin na lang muna natin tong buong lugar. Saka natin siya hanapin. Oo, tama. Para makasiguro. Nag-iisa na lang naman siya. Madali na yon. Kung ganun, simulan na natin. Kukunin na natin yung mga gamit natin para sa pagsusunog. Sabay-sabay kaming pumunta sa kotse kung saan nandoon yung mga gagamitin namin. Pero nang pabalik na kami, biglang may humila sa akin at dinala ko sa madilim na lugar. Marahil hindi napansin ni na Carla at Vito dahil sa pagmamadali nila.
Hindi ako tapos sa'yo! At sa mga kasama mo, mamamatay kayong lahat! Pati ang lahat ng mga aswang na kumampi kina Vito at Carla! Mang Ben! Alam kong ikaw yan! Ikaw ang dapat mamatay dahil traidor ka! Napaka-traidor mo! Napagutusan lang ako ng pinuno namin. May magagawa ba ako? Gusto niya kasi na lahat kami ay alipin niya. Pero sila ayaw sumunod. Kaya pinag-ispiya ako para malaman kung paano titirahin ang mga kahinaan nila. Isa kang sinungaling na sunod-sunuran na traidor! Ang sisihin mo, yung pinuno namin na kilalang kilala mo. Kilalang kilala? Sino? Sabihin mo sa akin! Sino siya? Mamamatay ka muna bago mo malaman. Yaka! Oh! Ah! Bitiwan mo ako! Lalo pang idiniin ng aswang ang pagkakasakal sa akin. Kaya naman, dinuraan ko ang kanyang muka at pinagtatadyakan. Pero determinado itong mapatay ako. Nilabas nito ang kanyang pangil at napapikit na lang ako. Ilang saglit ay biglang natumba ang aswang at nangisay sa tabi ko. Nakawala ako sa kanya. Nakita ko naman na dumating si Carla at Vito. Ara, okay ka lang? Sabi ko na nga ba at hinila ka ng walang hiyang Mang Ben na yan? Hindi pa siya dapat mamatay. May alam siya. Alam niya kung sinong pinuno. Ara, walang nakakaalam kung sino ang pinuno nila. Kasi ang sabi ng ilan nilang kasama ay hindi siya aswang kundi isang tao. At hindi ito basta-basta nagpapakilala o nagpapakita. Paano nila siya naging pinuno kung siya isang tao at hindi aswang? Inaalayan niya ng dugo at karne ng tao, ang mga aswang. At minsan, inuutusan niya ang mga ito para gawin ang gusto niya. Siya ang pinuno nila dahil madaling nakakapamuhay ang mga aswang dahil sa alay na binibigay ng pinuno nila. Si Mang Ben, buhay pa siya. Gumagalaw pa. Mang Ben, sabihin mo sa akin kung sinong pinuno. Mamamatay ka na rin naman at patayin ng mga kasamahan nyo. Huwag mo akong pagtawanan! Sabihin mo sa akin kung sino! Sa sobrang galing niya, ay hindi mo siya nakilala. Sino nga? Diretsuhin mo na ako! Kapag hindi mo sinabi sa akin, gagawin kong napakahirap ang kamatayan mo. Gusto mong ibitin pa kita ng patiwarik? At paliguan ng bintitalong tubig ang katawan mo? Takot kayo doon, di ba? Ano, ha? Mamili ka! Ito na. Hindi ba rin kaya ng kapwang ko? Ang pangalan niya ay... Ano? Diretsahin mo na ako! Ayoko nang naiinip. Ayoko nang pinaghihintay! Sonya ang pangalan niya. Ano? Ulitin mo nga! Lakasan mo! Sonya! Yun. Yung nanaynayan mo. Itutusan niya kami na patayin ang magulang mo para makuha ka niya. Pagkasabi noon ay nalagutan na ng hininga si Mang Ben. Ako naman ay hindi makapaniwala. Muli na namang bumalik sa alaala ko ang lahat. Lalo na noong unang beses na dinala niya ako sa kanyang bahay. Hindi ko makalimutan ang tagpong yun. Ang mama at papa ko, wala na sila. Wala na mga magulang ko. Paano na ako? Alam mo, Ara, naiintindihan kita. Ganyan din ang nangyari sa akin nung namatay ang mga magulang ko. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Sana po hindi niyo na lang ako niligtas para namatay na rin ako. Para magkakasama na kami ni na mama at papa. Doon sa bahay ni Papa God. Nabuhay ka kasi gusto pa ni Papa God na tuparin mo ang mga pangarap mo.
At gusto niya na magpasaya at tumulong ka pa sa ibang tao. Pero si mama at papa mo, nagawa na nila ang task nila. Nakapagbigay na sila ng message ni God sa mga tao, hindi ba? Ang isang batang katulad mo ay marami pang magagawa. Pero wala na po mga magulang ko. Sino na po tatawagin kong mama at papa? Eh di ako. Tawagin mo akong Mama Sonia. Simula ngayon, ako na ang magiging bago mong mama. Pinapromise ko, hindi ka magiging sad sa akin. Mamahalin kita katulad ng pagmamahal ng totoo mong mama. Salamat po sa kabaitan niyo. Walang anuman anak. Halika, yayakapin kita. Bumalik na ulit ako sa realidad. Hindi ako makapaniwala na ang lahat ng yun pala ay kasinungalingan lamang. Pinatay niya ang magulang ko dahil gusto niya akong maangkin. Hindi yun pagmamahal, kundi pang-aangkin. Hindi ko na mapigilang ilabas ang emosyon ko. Ang galit, lungkot at sama ng loob na naipon sa aking dibdib ay pinakawalan ko sa isang malakas na sigaw. Ara? Sobrang sakit. Ang mama at papa ko. Ara, halika. Yayakapin kita. Naiintindihan kita. Naiintindihan kita. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Yung taong akala ko nagligtas sa akin. Nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Siya palang pumatay sa mga magulang ko. Para lang maangkin ako. Hindi niya maiintindihan kung gaano yan kasakit. Ako lang ang makakaintindi doon. Ako lang. Ara, sorry. Hindi namin alam na ganyan pala kabigat at kasakit na nangyari sa'yo. Si Sonia, dapat lang na magbayad siya. Buhay ng magulang kong inutang niya. At buhay niya rin ang sisingilin ko. Ara, saan ka pupunta? Ara! Sundan natin siya. Hindi ko na pinansin ang pagtawag ni Vito at Carla sa akin. Basta dumiretso lang ako sa aking kotse at nag-drive pa uwi sa bahay ni Mama Sonia. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na rin ako. Galit na galit kong kinatok ang pinto. Oh, anak. Bakit bigla kang napauwi? Namimiss mo ba ang Mama Sonia mo? Mama Sonia? Anak, ano ba? Galit ka ba sa akin? Hindi kita dapat tinawag na Mama Sonia. At hindi mo ka dapat tinawag na anak. Anak, ano ba naman kasing nangyayari? Bakit bigla ka nalang nagalit ng ganyan? Tanungin mo ang sarili mo. Ano bang ginawa ko? Pinatay mo ang mama at papa ko. Pinatay mo sila. Walang iya ka. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Saan mo naman nakuha yan? Kay Mang Ben, alam ko ng totoong pagkatao mo. Pinuno ka ng mga aswang na pumatay sa kanila at sinadya mo silang utusan na patayin ang mga magulang ko. Para saan? Para makuha at maangkin ako. Anak! Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko ng totoo. Hindi ka na makakalusot sa akin. Hindi na makakalusot sa akin ang anumang katuwiran mo. Ano tatawanan mo lang lahat ng nangyari? Wala kang kasing sama! Hindi pa rin tumigil sa pagtawa ang ginang at nagulat ako sa sunod niyang ginawa dahil bigla niya akong hinila at binagsak sa sahig. Pagkatapos ay dinaganan ako at sinakal. Bitawan mo ako! Alam mo ba nung una kitang nakita? Nakita ko ang pagkabata ko.
Misyonaryo ang mga magulang ko. Pero nung namatay sila, ay nasira ang buhay ko. At hindi ko na nagawang maayos. Naging prostitute, naging adik sa droga, at kung ano-anong bisyo. Hindi na ako nag-anak dahil walang lalaking sumeryoso sa akin. Ang bumuhay nilang sa akin ay ang negosyo at mga ari-arian na naiwan ng mga magulang ko. Ikaw ang nakita kong pag-asa. Lahat ng gusto kong matupad, sa'yo ko tutuparin. Pero ginawa mo akong kagaya mo. Pinatay mo ang mga magulang ko. Mabuti ka nga. Mayroon kang sisisihin. Sa akin, sino ang sisisihin ko? Sa kotseng bumangga sa puno? Bitiwan mo ako! Aray! Pagkatapos ko siyang tadyakan sa binti, ay nakawala ako sa kanya. Parehas na kaming nakaupo at hinawakan ko naman ang kwelyo ng suot niyang damit. Kaya pala buong buhay ko, sumusunod lang ako sa'yo. Kung anong gusto mong damit na suotin ko. Kung saan ako mag-aaral. Pati sa magiging trabaho ko. Alam mo ba, buong buhay ko wala akong nasunod na para sa sarili ko. Palagi kong iniisip kung katanggap-tanggap ba ako sa'yo. Kung katanggap-tanggap ba ang bawat desisyon na gagawin ko kasi baka sumama na naman ang loob mo. Alam mo ba kung bakit gano'n, ha? Kasi minahal kita. Minahal kita kagaya ng tunay kong ina. Dahil iniisip ko na utang na loob ko ang buhay ko kagaya ng palagi mong isinisiksik sa utak ko. Dahil totoo naman, hindi ba? Patay ka na kung hindi dahil sa akin. Mas mabuti pang namatay na lang ako kesa nabuhay ako sa piling mo. Hindi pagmamahal yung ipinaramdam mo sa akin, kundi pag-angkin at huli ko lang na-realize yun. Ara, kung hindi ako dumating noon, patay ka na! Pangalawang buhay mo na ito at ang taong magdidesisyon sa buhay mo ay walang iba kundi ang taong nagbigay sa'yo ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Ikaw ay akin lamang. At ako na ang nanay mo! Walang iya ka! Wala kang kasing sama! Agad kong sinakal si Sonia, pero naunahan naman niya ako. Dahil bigla niya akong tinulak, natumba ako at umibabaw siya sa akin, saka itinutok sa mukha ko ang matalim na kutsilyo. Alam mo ba, Ara? Kung magiging ganito ka lang din, dapat pinatay na lang kita noon pa! Hindi mo ako pag-aari. Ako ang magdidesisyon sa buhay ko, hindi ikaw! Hindi mo ako pwedeng angkinin! Wala ka ng kawala! Sobra na akong nanghina nang sinaksak niya ako ng kutsilyo sa balikat. Hindi na ako makapanlaban dahil ubos na ang aking lakas. Sa pakikipaglaban sa mga aswang, sa aking biyahe pa uwi sa bahay niya. Sige! Patayin mo ako! Hindi na ako makakaangal dahil mahina na ako. Hindi naman ako magdadala ng consequences, di ba? Ikaw ang dadanas ng mga karma! Karma? Walang katotohanan! Kahit patayin mo ako at mabuhay ka, hindi ka na magiging masaya. Dahil patay ng babaeng naging salamin ng mga pangarap na hindi mo natupad. Sana pong kwenta na buhay ka. Pahanap ka na naman ng panibagong bibiktimahin. Isang 7 taong gulang na papaniwalain mo sa mga kasinungalingan mo! Kalokohan! Anong kalokohan? Ikaw ang isang kalokohan! Walang kwentang kagaya mo! Hindi mo ginamit ang maayos sa buhay mo! Hindi ka na magiging masaya kahit kailan! Dahil mamamatay tao ka! Mamamatay tao! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Nagulat na lang ako sa sunod na ginawa ni Sonia. Ang kutsilyong isasaksak niya sana sa dibdib ko, ay sa dibdib niya ito sinaksak.
Natumba si Sonia at doon na siya nalagutan ng hininga. Nakuha na ng mga magulang ko ang hustisya. Nagbayad na ang totoong salarin sa pagkamatay nila. Ilang sandali pa ay dumating sina Carla at Vito. Naabutan niya kami sa ganoong tagpo. Nakaupo lang ako sa sahig habang nakahandusay si Sonia at umaagos ang dugo sa katawan. What? Pinatay mo siya? Hindi ko siya pinatay. Tinanggap niya lang ang katotohanan na walang kasing bigat ang krimen na ginawa niya. At siyang pinakamalungkot na tao sa buong mundo dahil pinili niyang pumanig sa mali. Sa halip na piliin ang tama, nakuha niyang patayin ang sarili niya dahil walang kasing bigat ang ginawa niya. Nakuha na ng mga magulang mo ang hustisya. Pati na rin ang anak namin. Hindi mailap ang hustisya. Huwag kang mag-alala, Carla. Huwag kang mag-alala, Ara. Nasa mga tamang tao ka na ngayon. Aswang man kami, pero makatao ang aming puso. Napanatag ako sa sinabi niyo ni Carla. Nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Pagkatapos mailibing si Sonia, ay dinalaw ko ang aking mga magulang. Sa wakas, nakakaharap na ako sa puntod nila nang tanggap na ang kalagayan nila. Pinalaya ko na ang sarili ko mula sa sakit at pait ng nakaraan. Nagkaroon ako ng bagong environment. Tuluyan na akong napalapit sa mag-asawang Carla at Vito, pati na rin sa mga kabaryo nila. Patungkol naman sa aswang na nilabanan namin, sinunog muna ng mag-asawa ang lugar na yon bago nila ako pinuntahan. Wala nang natitirang masamang aswang sa lugar na yon. Puro mabubuti na lang na sa kabila ng totoo nilang uri, mas pinili nila ang mabuting pamumuhay. Patungkol naman sa mga gusto ko sa buhay ko, natupad na yon simula nang mawala si Sonia. Nag-aral ako ng culinary habang personal cook ako ni na Carla at Vito. Pero hindi na basta personal cook, parte na ako ng pamilya nila. Nang matapos ko ang aking course sa culinary, nagtrabaho ako bilang chef sa restaurant ni Soleng at nang makaipon ay nakapagtayo ako ng restaurant na ang specialty ay pansit. Maliit lang na restaurant na hindi kilala pero masaya ako sa ginagawa ko. Wala nang anumang presensya ng aswang at napayapa na ang buhay ko. Pero ang mga karanasang yon ay buong buhay kong bibitbitin. Minsan, ang totoong aswang ay hindi yung mga nilalang na may nakakatakot na itsura na kumakain ng karne ng tao. Dahil sa totoo lang, mas masahol pa sa kanila ang tao na umaangkin sa buhay ng iba at nakayang pumatay para lang sa sariling kapakanan. At sa kwento ko, alam ko kung sino ang pinakatotoong aswang. Hindi si Vito, Clara, o mga tao sa kasalan. Hindi rin si Mang Ben na ginamit at napag-utusan lamang. Ito ay walang iba, kundi si Mama Sonia. Siya ang totoong aswang. Hindi man siya nagpapalit ng anyo, pero hindi katanggap-tanggap bilang tao ang ginawa niya. Napalaya ko na ang sarili ko at napatawad ko na siya. Pero ang mga kagaya niya ay magsisilbing aral para hindi pa marisan ng kahit na sino. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ara. Sa mga tagapakinig, nahulaan niyo ba agad kung sino ang totoong salarin sa pagkamatay ng magulang ni Ara? Paki-comment ang inyong mga kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po.